At kung sabihin ko sa iyo na isang propeta mula mahigit 2,500 taon na ang nakalipas ay hinulaan na ang lahat ng nangyayari ngayon sa mundo. Krisis, digmaan, autoritaryong pamahalaan at ang pagsulong ng isang pandaigdigang sistema na marami ang naniniwalang tanda ng katapusan ng panahon. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang sinaunang kasaysayan, maaaring natutupad na ang mga ito sa harap mismo ng ating mga mata. Nakita ni Daniel ang mga kahangahangang pangitain tungkol sa mga kahariang babagsak, isang pandaigdigang pinuno na maglilinlang sa mga bansa at isang panahon ng matinding kapighatian na hindi pa kailanman nangyari. Ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Kristiyano? Tayo ba ay nabubuhay na sa huling mga araw? Ang propetikong orasan ng Diyos ay malapit nang magtapos. Ngayon, susuriin natin ang Daniel 2, 7, 9 at 12 upang maunawaan ang kahulugan ng mga pahayag na ito sa kasalukuyang mundo. Ngunit bago tayo magpatuloy, i-like ang video na ito ngayon kung naniniwala kang nasa Biblia ang katotohanan tungkol sa hinaharap. Ibahagi ito sa isang taong kailangang malaman ito bago pa mahuli ang lahat. Maghanda ka dahil ang aming ibubunyag ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa panahon kung saan tayo nabubuhay. Ang panaginip ni Nabucodonosor at ang kapalaran ng mga bansa. Isang hari na nababalisa sa isang misteryosong panaginip noong taong 600 BC. Si Haring Nabucodonosor, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo noong panahong iyon, ay namuno sa Babylonia ng may kapangyarihan at autoridad. Ngunit may isang bagay na labis na bumagabag sa kanya. Nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Isang panaginip na labis siyang ginambala kaya hindi na siya makatulog. Tinawag niya ang mga salamangkero, astrologo at manghuhula at inutusan silang ipaliwanag ang panaginip. Ngunit may isang kondisyon, walang sino man ang makakaalam muna ng panaginip. Kailangang ihayag at bigyang kahulugan nila ito. Nanginig ang mga pantas. Walang taong makakagawa nito, o hari, ang sagot ni Nabucodonosor, hatulan ng kamatayan silang lahat. Dito pumasok si Daniel. Si Daniel, isang kabataang pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Si Daniel ay isang kabataang Hebreo na dinala bilang bihag sa Babylonia, ngunit hindi siya nadungisan ng mga kaugalian ng sanlibutan. Lubos siyang nagtiwala sa Diyos ng Israel. Kaya pinagpala siya ng karunungan at kakayahang makakita ng mga pangitain at panaginip. Nang malaman niya ang parusang kamatayan, ginawa ni Daniel ang laging ginagawa niya. Nanalangin siya sa Panginoon at ang lihim ay ipinaalam kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Kaya't pinuri ni Daniel ang Diyos ng langit. Daniel 2:19. Kinabukasan, humarap siya sa hari at inihayag ang panaginip ng dakilang rebulto, ang kapalaran ng mga bansa. Nakita ni Nabucodonosor ang isang napakalaking rebulto na binubuo ng iba't ibang materyales. Ulong ginto, kinakatawan ng Babylonia ang kaharian ni Nabucodonosor. Dibdib at mga bisig na pilak, ang imperyo ng Medo-Persia na susunod na mamamahala. Tiyan at mga hita na tanso, ang imperyong Griego na pinamunuan ni Alexander the Great. Mga binti ng bakal, ang makapangyarihang imperyong Romano, mga paa na pinaghalong bakal at putik, isang kahariang mahina at hindi matatag, na pinaniniwala ang kumakatawan sa mga pamahalaan sa katapusan ng panahon. At may isang bagay na kamangha-mangha na nangyari sa panaginip, isang bato na hindi gawa ng kamay ng tao ang bumagsak mula sa langit at winasak ang rebulto ng buo. Ang batong ito ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos na darating upang wasakin ang lahat ng kahariang pantao at magtatag ng isang walang hanggang pamamahala. Sa mga araw ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatayo ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak. In Daniel 2:44. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Kung ang rebulto,
ay kumakatawan sa mga dakilang imperyo ng mundo at nakita na nating natupad ang Babylonia, Persya, Gresya at Roma. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng mga paa ng bakal at putik. Ibig sabihin, tayo ay nasa huling bahagi na ng propesya, naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano ang palagay mo? Mas malapit na kaya tayo sa katapusan kaysa sa iniisip natin? Ilagay ang iyong opinyon sa mga komento. Aling bahagi ng propesiya ang pinakanakamamangha para sa iyo? Sa susunod na bahagi, ang apat na halimaw at ang Antikristo, mga nakakagulat na pahayag tungkol sa hinaharap. Ang apat na halimaw at ang Antikristo. Isang nakakatakot na pangitain. Makalipas ang ilang taon mula sa panaginip ni Nabucodonosor, si Daniel mismo ay nagkaroon ng isang propetikong panaginip na nakatala sa Daniel 7. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim na katotohanan ang ipinakita sa kanya ng Diyos. Apat na malalaking halimaw na lumilitaw mula sa dagat. Ano ang kinakatawan ng mga halimaw na ito? At ano ang kaugnayan nito sa Antikristo at sa katapusan ng panahon? Ang pangitain ng apat na halimaw. Nakita ni Daniel ang apat na kakaiba at nakakatakot na nilalang. Isang leon na may pakpak ng agila, ang Babylonia, kilala sa lakas at bilis nito sa pananakop. Isang oso na may 3 tadyang sa bibig, ang imperyo ng Medo-Persya na sumakop sa 3 dakilang kaharian, Babylonia, Lydia at Ehipto. Isang leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak, ang imperyong Griego na sumisimbolo sa bilis ng pananakop ni Alexander the Great at ang paghahati nito sa 4 na bahagi matapos siyang mamatay. Isang kahilahilakbot at nakakatakot na halimaw na may mga ngiping bakal at 10 sungay, ang Imperyong Romano na namuno ng may malupit na lakas. Ngunit may isang detalye, mula sa 10 sungay ay lumitaw ang isang maliit na sungay, ang Antikristo. Ang maliit na sungay, ang pagsikat ng Antikristo. At narito, sa gitna nila ay lumitaw ang isa pang maliit na sungay kung saan 3 sa unang mga sungay ay nabunot. Daniel 7:8. Ang maliit na sungay na ito ay kumakatawan sa isang pandaigdigang pinuno na lilitaw sa huling panahon at maglilinlang sa maraming bansa. Ang aklat ng Apokalipsis ay naglalarawan ng isang halimaw na may 10 sungay katulad ng nakita ni Daniel na nagpapahiwatig na ang pamamahala ng Antikristo ay magiging bahagi ng isang pandaigdigang sistema sa katapusan ng panahon. Ang mundo ba ay papunta na sa isang pinag-isang gobyerno, isang pandaigdigang digital na pera at isang sistemang totalitaryo? Ilagay sa komento, naniniwala ka bang ang Antikristo ay nasa ating panahon na? Ano ang iyong opinyon tungkol sa papalapit na pandaigdigang gobyerno? Ang huling linggo, 7 taon, ang panahon ng wakas. Ang propetikong orasan ay pansamantalang huminto ng tanggihan ng Israel si Jesus. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Ang huling linggo ay magsisimula sa isang kasunduan na gagawin ng isang pandaigdigang leader, ang Antikristo, sa Israel. Sa kalagitnaan ng taon, 3 taon at kalahati, sisirain niya ang kasunduang ito at magsisimula ang matinding pag-uusig. Sa kalagitnaan ng linggo ay kanyang ipatitigil ang paghahandog at ang alay. Daniel 9:27. Ito ang simula ng dakilang kapighatian. Malapit na ba tayo sa kaganapang ito? Ang kalagayan ng mundo ba ay patungo rito? Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Kung ang propesiya ay eksaktong natupad tungkol kay Jesus, tiyak na ito rin ay matutupad tungkol sa katapusan ng panahon. Ang tanong ay, handa ka na ba? Ang dakilang kapighatian at ang panahon ng wakas. Isang madilim na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng isang panahon ng matinding kapighatian na hindi pa kailanman nangyari noon at hindi na mauulit pa. Magkakaroon ng matinding paghihirap
na hindi pa kailanman naganap mula sa pasimula ng mundo at hindi na muling mangyayari. Mateo 24:21. Ang Daniel 12:1 ay tumutukoy dito bilang isang panahon ng walang kapantay na kapighatian. Ito ay makikilala sa pamamagitan ng mga digmaan, pag-uusig, panlilinlang at pandaigdigang sakuna. Kailan ito magsisimula? At sino ang daraan sa kapighatiang ito? Ang simula ng dakilang kapighatian. Ang dakilang kapighatian ay tatagal ng 70 taon, ngunit lalo itong titindi sa huling 30 taon at kalahati. Magsisimula ito kapag ang Antikristo ay gumawa ng kasunduan ng kapayapaan sa Israel, Daniel 9:27. Sa kalagitnaan ng panahon, ipapahayag niya ang sarili bilang Diyos at hihingin ang pagsamba ng buong mundo. Ang mga hindi tatanggap sa kanya ay uusigin at papatayin. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, pahayag 12:7. Ang espiritual na labanan ay magiging matindi at si Satanas ay bababa na may matinding galit sa mundo. Ang mundo sa panahon ng kapighatian. Isang pandaigdigang gobyerno, magkakaroon ng isang pinag-isang sistema ng pamamahala. Ganap na kontrol, ang sinumang hindi tatanggap sa sistemang ito ay hindi makakabili o makakapagbenta. Ang tanda ng halimaw, pipilitin ang lahat na tanggapin ang isang marka para makilahok sa ekonomiya, pahayag 13:16-17. Pag-uusig sa mga Kristiyano, maraming mananampalataya ang papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Mga hatol ng Diyos, magkakaroon ng gutom, lindol, salot at nakakatakot na pangyayaring kosmiko. Ang lahat ba ng ito ay nakahanda na sa likod ng mga pangyayari sa mundo ngayon? Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Ang mundo ay mabilis na lumalapit sa isang sistemang may ganap na kontrol. Ang mga propesiya ng Daniel at pahayag ay eksaktong umaangkop sa kasalukuyang pangyayari sa mundo. Ngayon ang tamang panahon upang hanapin ang Diyos. Ang tanong ay, nasaan ka kapag nagsimula na ang lahat ng ito? Mga palatandaan ng huling panahon na natutupad na ngayon. Tayo na ba ay nabubuhay sa huling mga araw? Binigyan tayo ni Jesus ng malinaw na mga palatandaan tungkol sa katapusan ng panahon. Kung pagmamasdan natin ang mundo ngayon, makikita nating natutupad na ang mga propesyang ito. Kapag nakita ninyo ang lahat ng bagay na ito, alamin ninyo na ito ay malapit na, nasa pintuan na. Mateo 24:33. Narito ang ilan sa mga pangunahing palatandaan. Ang muling pagkabuhay ng Israel, 1948. Ang Biblia ay nagpahayag na muling itatayo ang Israel bilang isang bansa, kahit na sila ay ikinalat sa buong mundo. Ibabalik ko ang Israel sa kanilang lupain. Ezekiel 37:21. Noong 1948, ang Israel ay naging isang bansa muli, isang himala na walang katulad. Pagdami ng digmaan at kaguluhan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan, Mateo 24:6. Ang mundo ngayon ay puno ng kaguluhan, mga tensyon sa gitnang silangan, Russia, China at ang banta ng ikatlong digmaang pandaigdig. 3. Mga lindol at likas na sakuna. Ang Biblia ay nagpropesiya ng pagdami ng mga kalamidad. Magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang lugar, gayon din ng taggutom at salot. Lucas 21:11. Sa mga nakaraang taon, nasaksihan natin ang matitinding lindol, tsunami at bagyong nagwasak ng mga bansa. 4. Paglaganap ng kasamaan at pagtalikod sa pananampalataya. Sa mga huling araw, darating ang mahirap na panahon. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mapagmataas, lapastangan. 2 Timoteo 3:1-2. Lumalaganap ang imoralidad. Tumitindi ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Maraming bula ang propeta, ang nanglilinlang sa milyon-milyon. Ito na ba ang panahon ng kaganapan ng mga propesya? Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Ang lahat ng tanda ay nagpapakita na ang pagbabalik ni Kristo ay napakalapit na. Ang tanong ay,
Handa ka na bang humarap kay Jesus? Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano ngayon? Kung tayo ay nabubuhay sa huling panahon, paano tayo dapat maghanda? Hindi iniwan ni Jesus ang mga propesya para lamang sa ating kaalaman, kundi upang tayo ay maghanda at tumulong sa iba na lumapit sa Diyos. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Mateo 24:42. Ano ang dapat nating gawin? 1. Mamuhay sa kabanalan at pagbabantay. Walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala siyang kabanalan. Hebreo 12:14. Dapat tayong lumayo sa kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Kailangan nating maging espiritual na gising at hindi mahulog sa tukso ng sanlibutan. 2. Patibayin ang ating pananalangin. Manalangin kayo ng walang patid. 1 Thessalonica 5:17. Ang pananalangin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. 3. Ibahagi ang ebanghelyo ng may kagyat na pagkilos. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Marcos 16:15. Maraming tao ang hindi pa nakakakilala kay Kristo at kailangang makarinig ng katotohanan. 4. Magkaroon ng di matitinag na pananampalataya. Ngunit ang magtitiyaga hanggang wakas ay maliligtas. Mateo 24:13. Huwag matakot sa hinaharap, hawak ito ng Diyos. Ikaw ba ay handa? Ang oras ay nauubos na. Kailangan nating magtiwala sa mga pangako ng Diyos at ituon ang ating mga mata kay Kristo. Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Ngayon ang panahon ng pagpapasya. Handa na ba tayo upang salubungin si Jesus? Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, isulat sa mga komento. Maranatha, halina Panginoong Jesus. Konklusyon at panawagan sa pagninilay. Isang huling babala para sa lahat. Ang mga propesya ni Daniel ay natutupad sa harap mismo ng ating mga mata. Ang oras ay nauubos. Ang duskana ng masama ay magpatuloy sa paggawa ng masama at ang marumi ay magpatuloy sa pagiging marumi. Ngunit ang matuwid ay magpatuloy sa paggawa ng katuwiran at ang banal ay magpatuloy sa pagpapakabanal. Pahayag 22:11. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang pinakamahalagang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay, handa na ba tayo upang makaharap siya? Dumating na ang sandali ng pagpapasya. Kung sinubaybayan mo ang araling ito hanggang dulo, nangangahulugan ito na may gustong ipahayag sa iyo ang Diyos. Hindi ito nagkataon lamang. Ngayon ang panahon upang magsisi at hanapin ang Diyos ng buong puso. Ngayon ang panahon upang palakasin ang ating pananampalataya at ipamahagi ang mensaheng ito sa mga hindi pa nakakakilala sa katotohanan. Hindi natin maaaring balewalain ang mga palatandaan. Nasa paligid natin ang mga ito. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Kung naniniwala kang si Jesus ay muling babalik, isulat sa mga komento, naniniwala ako, handa na ako para sa Panginoon. Ibahagi ang mensaheng ito sa pinakamaraming tao na posible. May isang taong kailangang makarinig nito bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ngayon at i-activate ang mga notification upang hindi mo makaligtaan ang anumang aralin tungkol sa mga propesiya ng Biblia. Pagpalain ka nawa ng Diyos at palakasin ka sa panahong ito ng katapusan. Maranatha! Ang Panginoong Jesus ay darating na.